Yari na, Diskaya at ang Duterte administration lagot na, nalantad na ang itinatago. Pero may isang pangalan na higit sa lahat. Isipin mo ito, araw-araw may bagong lumalabas, mga isyu ng nakaraan, mga pangalan na paulit-ulit na bumabalik, mga kasalanang inakala nating natabunan na, biglang lumilitaw muli. At oo, kabilang daw dito si Diskaya, pati ilang aligi ng nakarang administrasyon. Pero teka, hindi ba't dati pa natin naririnig ang mga pangakong tatapusin ang korupsyon? Ngayon may pangakong muli, ang Pangulong Marcos daw ang tatapos sa lahat ng ito. Na tao lamang ang mga kaputol sa ugat ng kasakiman, o baka naman may mas mataas na kapangyarihan na dapat nating pagkatiwalaan. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Tila may banat na naman si PBBM sa mga nasa likod ng flood control scandal. Yari na si Diskaya at ang Duterte administration. Pangulong Marcos tatapusin ang korupsyon, dilawan ka man o DDS. Unang tanong, alam mo ba kung bakit biglang nababalita ngayon si Diskaya? Parang ang daming lumalabas na hindi natin inaasahan. Pero teka, hindi lang siya ang nasasangkot. May mas malalim pa pala. Sa umpisa, akala ng marami simpleng usapin lang ito ng politika. Pero habang lumalalim ang usapan, unti-unti nang lumilitaw ang mga pangalan, mga malalapit na tao sa nakarang administrasyon. Kaya ngayon, hindi lang basta chismis ang pinag-uusapan, kundi mga dokumento, ebidensya at mga kwentong hindi akalain ng publiko na mabubunyag. Ang nakaraan na inaakalay nakaliping na. Marami sa atin ang nag-isip, tapos ngayon nakaraan na. Pero bakit muling lumulutang ang pangalan ni Diskaya? May mga record pa, mga usapan at mga nakatagong lihim na tila muling bumabalik. Parang pelikula, akala mong tapos na pero may part 2 pa pala. At dito papasok ang mga kaalyado ni Duterte. Dito na pumapasok ang mas maintrigang bahagi. Hindi lang si Diskaya ang nasa spotlight, kundi pati ang ilang matataas na tao. Sa nakalipas na administrasyon, mga taong inaasahan nating magtatanggol sa bayan, pero heto't sila ang binabanggit sa mga aligasyon. Ngunit paano kung totoo? Paano kung matagal na pala tayong tila niloloko? Pumapasok si Pangulong Marcos, dito na nagiging mas kapanapanabik ang lahat. Sa gitna ng mga isyu ng nakaraan, lumalakas ang panawagan. Tapusin na ang kultura ng korupsyon, hindi lang laban sa mga dilawan o laban ng mga DDS. Pero ang tanong, handa na ba ang kasalukuyang administrasyon na tapusin ang lahat ng ito? Bawat araw may lumalabas na bagong impormasyon. Bawat linggo may bagong usapan. Parang isang nobela na ayaw mong bitawan dahil gusto mong malaman ang susunod na kabanata. Pero sa dulo, isa lang ang malinaw. Kung talagang tatapusin ni Pangulong Marcos ang korupsyon, hindi sa pipili ng kulay, dilaw man o DDS, lahat dapat malagot. Unang Korinto 10 verse 13, sa Biblia malinaw na sinasabi, ngunit ang Diyos ay tapat, hindi niya kayo pahintulutang tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Bagkus sa oras ng pagsubok, gagawa siya ng daan upang kayo'y makatagal. Kung tutuusin, walang sinuman, kahit sino pa ang nakaupo sa Malacanang, ang kayang lubosang wakasan ang kasamaan. O maaari nilang simulan, maaari nilang pigilan, pero ang tunay na paglilinis ng puso at sistema ay nagmumula lamang sa ating Panginoong Diyos. Kaya ano ang dapat nating tandaan? O maaaring si Pangulong Marcos ang nagsasabing tatapusin niya ang maling sistema. Pero higit sa lahat, ang katiyakan ng tunay na hustisya at pagbabago ay nasa kamay ng ating Panginoong Jesus lamang. Dahil sinabi ng ating Panginoong Jesus, 1:14 verse 6, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga kaibigan,
Kung iniisip mo kung sino ba talaga ang makapagwakas ng kasamaan, tandaan natin, kahit anong kulay pa ng politika, ang ating Panginoon Jesus pa rin ang tunay na tatapos sa lahat ng anyo ng korupsyon. At habang naghihintay tayo ng pagbabago sa pamahalaan, maaari tayong magsimula sa ating sarili, sa pagiging tapat, sa pagtindig para sa tama, at higit sa lahat sa pagbabalik sa ating Panginoong Diyos na siyang tunay na liwanag sa gitna ng dilim. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoong Diyos na kayo po ang aming tunay na tagapagligtas. Kayo lamang po ang tanging daan patungo sa mas maayos na lipunan. Amin pong ipinapasakop ang aming pong buhay sa inyo at aming pong sinusurrender ang lahat ng aming mga problema, ang personal na problema, maging ang problema ng aming bayan. Kayo lamang po ang kayang maglutas nito. Salamat po Panginoon Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at salamat po sa inyo pong walang sawang pag-aalaga sa amin at patnubahan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.